Hello again! Welcome back sa channel na Listeners Organist. Ang topic po natin ngayon ay ano nga ba yung mga dahilan kung bakit may mga tao na nahihirapang tanggihan ang pag-inom ng alak. So sa lahat na mga gusto nang tumigil sa pag-inom ng alak at nahihirapan, at sa lahat na may mga kamag-anak na gustong tulungan yung kamag-anak nila na tumigil sa alak, para sa inyo po ang video ito. Pag-aralan po natin yung mga dahilan para maging maalam po tayo. Sa susunod ay pwede po natin itong iwasan. Bago ang lahat, sana isuportahan niyo po ang mga videos ko sa channel na ito. Marami po akong video tungkol sa pagtigil sa paninigarilyo, alak, bawal na gamot. Ganon din po sa mga topics tungkol sa sexual health. Sana po isuportahan niyo po ako sa pamamagitan ng pag-like, share, subscribe, at mag-comment po kayo ng inyong mga tanong. Next time ay atin pong magagawan ng sagot sa pamamagitan ng isang video. Unang dahilan ay social pressure. Maraming pong mga events or mga gatherings, tradisyon like fiesta, kasal, anniversary na ginagawa or ina-attenan po ng mga tao na kung saan nakagawian na laging may alak. So dahil dito, ang tao ay nape-pressure tuloy na uminom ng alak or hindi niya matanggihan ang pag-inom ng alak dahil sa mga ganitong mga gatherings or social events ay natural na laging may alak. Napipilitang uminom ang isang tao para masabi niya na siya ay marunong makisama daw po at para ma-feel niya na komportable siya doon sa grupo na or sa mga barkada niya. O para ma-feel po niya na komportable siya sa ganung uri ng mga sitwasyon. So anong dapat gawin? Umiwas sa ganitong mga event, lalo na doon sa sitwasyon na naglalatag na ng alak or inaaya ka na, mas mabuti na umiwas ka na lang. Number 2, stress relief. Okay, ginagawa po nila stress reliever ang pag-inom ng alak para daw po makaalampas po sila dun sa stressful situation na kanilang pinagdadaanan, para ma-relax po sila dahil lagi silang may alalahinin or mga negatibong mga pakiramdam. So ginagamit po nila ang alak para sila ay ma-relax at mapahinga ang kanilang katawan. So, totoo na temporarily ay nakakapagbigay ng relaxation ng alak para sa kanila. So, anong dapat gawin? Hindi stress reliever ang alak. Maraming ibang paraan para ikaw ay ma-relax or mapahinga. Hindi po alak. Okay? Another thing kung bakit nahihirapang tanggihan ang pag-inom ng alak. Number 3, addiction. May mga tao na naging dependent na po sa alak. Okay? Yung kanilang katawan, ganun din po yung kaisipan nila ay nakadepende na sa alak. Kapag sila ay natigil sa pag-inom ng alak, nakakaranas po sila ng napakaraming mga withdrawal symptoms na hindi kaaya-aya. Kaya ang ginagawa po nila para mawala yung mga simptomas na nararamdaman nila ay babaling ulit sila sa pag-inom. Masasabi nating addiction na po kapag alam nila na negatibo ang epekto ng alak sa kanilang katawan at sa kanilang isipan, umiinom pa rin. Ibig sabihin, hindi nila kayang kontrolin yung sarili nilang katawan. Madalas muna po tayo mga ka-listeners. Kayo po ba ay may mga asawa na or active sa larangan ng pakikipagniig? Kayo po ba ay nagkakaproblema sa pagpapatayo or pag-maintain na nakatayo si Manoy? Well, ito po ay tinatawag na erectile dysfunction. Pag meron ng mga lalaki po nito, nagdudulot po ito ng stress, pagbaba ng self-confidence, at problema sa mga mag-asawa. Lagi sila nag-aaway kasi hindi na-fulfill yung tamang pakikipag-contact. Ang ED po ay nakakahiya talagang itanong sa mga kakilala, sa mga doktor, kaya marami ang hindi nagpapakonsulta. Pero alam niyo po ba na ito ay laganap sa mga kalalakihang, lalo na sa edad 40 hanggang 70 years old? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng erectile dysfunction, wag po kayo mag-aalala dahil meron po isang kumpanya na tumutulong sa napakarami nating kababayan sa buong bansa para magkaroon ng lunas dito. Ito po ang tinatawag na Go Rocky. Tumutulong po sila para malanasan yung problema at magkaroon po kayo ng better sexual performance sa inyong mga partner. This is fully online, so wag kayong mag-worry na pupunta pa kayo sa doktor, hihingi ng reseta, or bibili pa sa pharmacy. It is easy, affordable, and discreet. Hindi malalaman ng iba na kayo ay nag-order ng gamot. Ang gagawin niyo lang po para makakuha po kayo ng gamot ay i-click niyo muna yung link dito sa description ng video na to at sagutan niyo po yung 4-minute assessment. Pag nabasa po ito ng mga doktor at naaprubahan po kayo para mag-take ng gamot, okay, magbibigay ang doktor ng reseta at ang Go Rocky na po ang bahala sa lahat. So ano pa pong hinihintay nyo? Click nyo na po yung link sa description ng video ito and get ready to go hard with Go Rocky. Next reason, number 4, coping with trauma and emotional pain. Example po dito, ang isang binata ay
nakipag-break sa kanyang girlfriend, okay, or may problema sa kanilang pamilya, ang ginagawa nila para makalimutan daw po nila yung problema, umiinom po sila ng alak. Okay, para daw po malagpasan po nila yung kanilang problema. May mga tao po na ginagamit ang alak parang maging gamot dun sa kirot na nararamdaman po nila. So, sa pag-aakala na ang alak po ay nakakapagpamanhid ng masakit na pakiramdam. So, paniniwala po nila yon. So, hindi po ito totoo. Oo, temporarily, ilang oras makakalimutan mo yung problema mo. Pero hindi mo alam na paggising mo, kinabukasan, o hindi naman po talaga nawala yung problema, kundi lalo pa pong nadagdagan. Paano kung during the time na kayo'y umiinom, merong nangyari na something or may nangyari sa inyo ng friend mo and nagbunga, di lalong nadagdagan yung problema. Kaya ano pong dapat gawin? Mali po yung paniniwala na ang alak ay nakakatanggal ng problema. Okay po? Ang mga problema ng tao ay may kanya-kanyang solusyon. Bumaling po kayo sa solusyon, hindi sa alak. Okay? Ano pa po yung dahilan kung bakit hirap na hirap ang mga tao na iwasan ng alak? Okay, number 5, peer influence. Impluwensya po ng barkada. Kasama na po dito yung mga kaibigan po ninyo, kapamilya po ninyo. Malaki po ang kinalaman nila, lalong-lalo na kung sila'y sanay na sanay sa pag-inom ng alak. Malaki ang kinalaman po nila para kayo ay matutong uminom or hindi nyo mapigilan ang pag-inom ng alak. Kung laging sila po ang nasa paligid po ninyo, talagang mahihirapan kayo na tanggihan sila every time na sila ay mag-aayang uminom ng alak. Kaya ano po ang dapat gawin? Piliin po ninyo ang mabubuting mga kaibigan na hindi kayo dadalhin sa kapahamakan. So kung may mga kaibigan po kayo na laging nandyan, laging nag-aaya, iwasan nyo po sila, sabihin nyo, natitigilan nyo na ang pag-inom ng alak. Kailangan iwasan nyo po sila kung gusto nyo po na tuluyan na pong magbagong buhay. Ano pang dahilan? Number 6, advertising and media. Yung mga patalastas na nakikita po natin sa television, sa social media, sa internet, ay may kinalaman. Malaking factor po yan kung bakit nahihirapan po kayong tanggihan or iwasan ng alak. Doon kasi sa mga patalastas po na nakikita natin, doon po kasi sa patalastas ng alak po, ay nakikita natin na parang ang social-social kapag umiinom ng alak, at positibo yung dating. Where in fact, negatibo po ang epekto ng alak sa tao. Pero ang ginagawa po ng media, ng patalastas, ng mga advertisement, ay ginagawa po nilang napakaganda ng alak. Na kung saan, ginagawa na po nilang normal ito. Every time daw po na, kunyari sa eksena, sa mga pelikula, every time na may problema yung bida or yung character po doon, umiinom ng alak. So, lalo na kung yung artistang yun ay idol mo, bida yon, every time na nakikita natin na siya may problema, may hawak-hawak na bote, umiinom ng alak. Okay? Talagang, pwede ninyong gayahin po yun. Kaya, akala natin, normal lang ang alak, normal lang ang pag-inom ng alak, magandang dating ng alak. Pero ang totoo, negatibo po ang epekto ng alak sa mga body organs po natin. Lalo na po sa utak, sa atay, sa puso, sa kidney, negatibo po ang epekto ng alak, lalo na kung hindi nyo na po ito mapigilan ang pag-inom araw-araw. Ano pang dahilan? Number 7, lack of healthy coping mechanism. Tayo, normal lang talaga na makaranas ng napakaraming mga pagsubok, problema, kahirapan sa buhay na ito dahil nasa mundong ibabaw pa lang din po tayo. Pero ang pinupunto ko po dito, kapag ang isang tao ay hindi alam kung ano ang gagawin, ano yung mga healthy coping mechanism, ang binabalingan lang lagi is alak, wala siyang alam kung paano nga ba makalalagpas sa kanyang pinagdadaanan, lagi na lang alak, alak, alak. Every time na siya ay nakakaranas ng stress, boredom, at mga problema sa buhay, puro na lang alak ang kanilang binabalingan. Kaya ano po ang solusyon dito? Dapat maging maalam po kayo sa mga dapat gawin every time na may problema po kayo. Example, may problema kayo, pag-usapan ninyong mag-asawa. May problema kayo sa pinansyal, maghanap buhay, magpakasipag. Okay po? Hindi nyo na kaya, manalangin.
hindi alak ang babalingan po ninyo. Mali pong coping mechanism yun, mga ma'am and sir. Tandaan po natin, ang bawat tao na manginginom, may kanya-kanyang dahilan sila kung bakit hirap na hirap sila sa pagtigil. Maaaring isa sa mga nabanggit ko ang dahilan. Kaya mga ma'am, mga sir na nahihirapang tigilan ng alak or may mga kamag-anak po kayo na hirap sa pagtigil sa alak at alam nyo na nakaka-apekto na po sa kalusugan ninyo, pati sa larangang pinansyal, talagang naghihirap na po kayo dahil sobrang mahal ng alak. Tapos magkakasakit pa kayo sa atay, may stroke pa kayo. Ay po, napakahalaga kung talagang gusto niyo nang tumigil. Pwede po akong mag-advise sa inyo, magtanong po kayo sa comment section, o kaya kung di niyo na kaya ang pagtigil, mahalin po ninyo ang sarili ninyo. Magpa-check up na po kayo sa doktor at malulunasan po ang inyong mga pinagdadaanang sitwasyon. Habang buhay may pag-asa, isave po natin yung katawan natin dahil ayon sa Biblia, masama ang pag-inom ng alak. Ayon sa science, masama ang pag-inom ng alak. Tulungan po natin yung sarili natin na lubusang magbagong buhay. Okay po, sintabi po sa lahat ng mga natamaan po ng video ito. Ang gusto ko lang po malaman ninyo ay mahal ko po kayo. Kaya ganito yung mga vlogs ko po. Sumasaway po ko ng mga bisyo. Kaya sana kahit ayaw nyo po ng topic ko, sana supportahan nyo po ako sa pamamagitan ng pag-like, share, and subscribe po. At tandaan po natin, lagi ko ito sinasabi, prevention is better than cure. Mas mainam na tayo ay mamuhay ng matagal na walang iniindang karamdaman. Ingat po kayong lagi at mahal ko po kayong lahat. Bye-bye po. Ay, maraming salamat po kay Ma'am Liz Nurse Organist. Yan. Pakisuportahan po ang kanyang YouTube channel, mga ka-business naming minamahal. Support natin. YouTube channel niya. Ini-invite ko po kayo na pakibisita lang po yung aking YouTube channel, Liz Nurse Organist po. Ang mga topic ko po doon tungkol sa kalusugan, sexual health po. Minsan, tumutulong din po ako sa mga kababayan natin na paano tumigil sa mga pag-inom ng alak, bisyo, ganun, sigarilyo. Yung tatay ko po kasi dati ay naninigarilyo. Kaya, yun po yung naging pundasyon ko po para mag-vlog para po makatulong po sa kanya sa pamamagitan po ng pag-a-advise sa pagtigil. And bukod sa tatay ko po, marami rin pong kilalang kababayan natin kasi na gano'n. May mga bisyong gano'n. Gusto ko po silang tumigil at maging malusog para hindi magkaroon ng komplikasyon. Ayan, salamat na marami, ma'am, ha. So lahat ng mga narinig nyo, itigil nyo na, ha. Opo. So yun na mga ka-business, God bless ating lahat at thank you so much at may ganito tayo mga kababayan na nagmamalasakit, nagmamagandang loob para hindi lang sa kapakanan ng ka-business family, ganun din doon sa pamamagitan ng kanyang pagbablog, nabanggit niya na kanina. Thank you so much, sir, ma'am. Thank you so much po. Palakpakan naman natin.